Ang pinakamainit na balita ngayong araw naman po. Kasunod yung Veterans Weekend eh. Sa 10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award na nagdeklarang invalid ang 9-9 claim ng China. Mga kalyadong bansa ng Pilipinas, kabilang ang Amerika at Japan, muling inrate na walang legal na batayan ang labis-labis na pag-angkin ng China ng mga teritoryo sa South China Sea. Halos 50 bahay sa ilalim ng tulay sa Quezon City. Nasunog, UK ni... tulay, sarado sa trapiko. Oh! The end. Dahil sa pinalakas na habagat, nagdalat niya mga alon, humampas sa baybay ng Tansa, Cavite, at sumira sa ilang bahay sa Zamboanga, Sibugay. Sanggol sa Cebu, nahiwang daliri sa candle holder sa kanyang binyag. At Sa Aliala. na sinalubong Kanina. sa kanyang pagbalik, kasunod ng historic run sa Watotol. Marian Rivera nagbabalik naman sa kanyang tennis era. At kilalanin ang batang tila weather presenter in the making. Wega boy. At ito yung super tight. Baka dito kami, 24 oras. Yun. Nangangalit na mga alon Tansa, Cavite. ng Tansa sa Cavite. Polong Zamboanga. Umabot sa bubong ng bahay ang hampas ng tubig. Nakalikas na mga maingis na nakatira sa lugar. Naitipin na rin nila ang kanilang mga bangka. Malalakas din ang mga alon sa dagat sa Payao, Zamboanga, Sibugay. Nasira ang ilang bahay sa barangay Lumantik at walang namatay o nasa Sibugay, wasak. Nakikituloy muna ang mga apektadong residente sa kanilang mga kamag-anak. Ang mga naglalakihang alon, epekto pa rin ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday na nakalabas na kahapon sa Philippine Area of Responsibility. Magandang hapon po. 18 na ang latest na bilang ng mga nasawi dahil sa masamang panahong epekto ng habagat na pinalalakas ng bagyong Inday ayon sa NDRRMC. Patuloy po ito nagdulot ng maulang weekend sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Nakatutok si John Sala ng GMA Regional TV. Para makahanap ng makakain, buwis-buhay na tumawid sa rumaragas ang ilog ang ilang taga-Alabel sa Angani. Ayon sa ilang residente, halos wala na silang makuhang mga gulay at iba pang produkto dahil sa baha sa kanilang lugar. Sa ilang bahagi ng Alabel, may pagguho sa gilid ng ilog. May mga nabuwal din at tinangay ng baha. Sa Quiamba, nasira ang gilid ng ilog na ito dahil sa baha na dulot ng matinding ulan. Halos nakapiti na sa gilid ang mga bahay. Sa Lake Cebu, South Cotabato, tuluyan ng bumigay at bumuho ang bahagi ng isang kalsada dahil sa ulan. Naunang nagkabitak ang kalsada dahil sa lindol noong June 8. Kita sa mapang inilabas ng Philippine Space Agency ang mga rehiyon sa Mindanao na apektado ng matinding pagbaha dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Maraming naidalang pagbaha sa Bangsamoro. Hanggang Visayas, na merwisyo ang masamang panahon. Bumaha sa Boracay. Was baha. Sikat na shopping Lubog. center sa isla. Grabe. Dahil sa tindi ng ulan Dahil at sa hangin, bagyo. nasira ang hanging bridge na ito sa Leon, Iloilo. Hanggang dibdib ang baha sa dalawang barangay sa Tigbawan, Iloilo. Ang isang pamilya na trap Grabe pala kayo. Baha sila. Grabe. Dahil sa maulan at bagat. Yang tama bastugang current pala. Apektado rin ang mataas na level ng tubig ang mga residente na nakatira malapit sa ilog. Dalawang bahay ang natangay ng tubig sa ilog. Ang balay, bana kamata ko dyan. Daruang gid sanda. Katiga ingat sanda nga duwa. Sabi. Ay si ko na ko tubig sir ko na ko. Dangat pag ni tubig sa balay namo nga mo kataas. Sa Antique, pinasok ng tubig baha ang ilang bahay sa Bugasong. Stranded ang ilang residente dahil sa taas ng level ng tubig baha sa mga kalsada. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC, 18 na ang nasawi sa masamang panahong epekto ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Mga biktima sila ng pagguho at pagkalunod. 7 ang sugatan, 12 ang nawawala. Mula sa GMA Regional TV, John
pinsala. Nakatuto, 24 oras. Hindi po muna madaraanan ng Coliat Bridge sa Congressional Avenue sa Quezon City. Apektado po ito ng sunog kung saan halos 50 bahay sa ilalim nito ang natupok kagabi. Nakatutok si EJ Gomez. Nakunan mula sa dumaraang sasakyan ang sunog na ito sa ilalim ng tulay sa Congressional Avenue sa Quezon City mag-aalas 10 kagabi. Dikit-dikit na mga bahay sa ilalim ng tulay ang natupok ng apoy na umabot sa ika-4 na alarma. Dahil sa laki ng sunog, hindi na Sarado muna. ang tulay. Ilang bahagi na ng kalsada ang pumusok dahil sa nasirang asfalto. Damay rin sa sunog ang linya ng tubig. Itong tulay na to, dalawang barangay ang nasasakupan, yung Ramon Magsaysay at Bahay Toro. Yung mga natin, affected natin na bahay, yung mga gawa sa light of materials. Meron tayong naitalang 46 houses. Isa si Marinos sa mga nasunugan na walang naisalbang gamit. Pahirapan ang kanyang paglikas kasama ang 7 anak. Muntik na nga po kami matrap lahat eh. Kasi andyan na po talaga yung apoy ang bilis. Sobrang bilis. Tanging wallet na may lamang ipong pera naman na halos masunog din ang naisalba ng 17 anyos na binatiyong ito. Ito pong pera po, iniipon ko po ito para po pambayad sa TV po. Mga ano po, gamitan po namin tulad po ng mga birth certificate. Gamit po sa school, din na po naisalba. Ayon sa barangay, mananatili muna sa evacuation center ng mga kalapit na barangay ang mga apektadong residente. Nahahanapan pa ng permanenteng matitirhan alinsunod sa utos ng Quezon City LGU. Walang naitalang nasawi o nasugatan sa sunog ayon sa Bureau of Fire Protection. Isang tauhan ng BFP ang kinailangang bigyan ng supply ng oxygen dahil nahirapang huminga. Ayon sa otoridad, pansamantalang isasara ang tulay sa mga motorista habang ongoing ang repair works. Sa ngayon, sira yung tulay. Umangat na po yung mga asfalto po eh. So, hindi na siguro safe na daanan. Inaalam pa ng BFP ang sanhilang apoy, gayon din ang pinsala nito. EJ Gomez, nakatuto, 24 oras. Kahit humina na ang ulang dulot ng habagat, tungkol sa baha ng ilang bayan sa Pampanga. Mula sa mga bebe nakatutok live, si JB Sanchez. JB. Hapapanga pa rin. Ivan, patuloy na binabaha ang ilang bahagi nga ng Macabebe, Pampanga sa kabila nga ng paghina ng ulan dulot ng habagat. Ayon sa mga otoridad, pinalala ang baha ng high tide na sinabayan pa ng agos ng tubig mula sa upstream areas. Sa karatig bayan naman ng Masantol, gumawa na ng pansamantalang digi ang lokal na pamahalaan para maibsan ang epekto ng pagbaha. Nananatiling problema ang baha sa 17 barangay sa Macabebe, Pampanga. Sa barangay San Gabriel, may mga residenteng gumawa na ng improvised tulay sa kanilang bahay para di lumusong sa baha. May mga namimingwit sa gilid ng kalsada dahil umapaw ang mga palaisdaan at palayan. Macabebe, Pampanga. Baha. Business association naman sa supermarket ni Coca, binaha. Ito pa pa yan, hindi pa po dahil mataas. Kailangan ng pagtrabaho kahit hindi naman nag-iutusin. Ayon sa NDRRMO, Wait lang. kahit hindi kalakasan ng ulan sa probinsya, nagdudulot ng baha ang pagbaba ng tubig sa Pampanga River mula sa upstream kung matataas na lugar na sinabayan pa ng high tide. Yung pong mga upstream towns, areas, nakaranas po ng malakas na pag-ulan. So bumababa po patuloy papuntang Pampanga River. At the same time, ang high tide po natin ngayong araw na to ay 4.6 feet. So nagsasalubong po ang high tide at saka yung bumababang tubig galing sa upstream. Kaya po lumalaki yung tubig dito sa mga barangays ng Macabebe. Bukas hanggang Huwebes, inaasahang tataas pa ang high tide sa 4.9 feet hanggang 5.2 feet. Suspendido na ang klase bukas sa mga coastal barangay ng Macabebe. Pinagpapasyahan pa ng mga opisyal ang sitwasyon sa ilang inland barangay. Sa Masantol, Pampanga na problema rin ang baha, naglagay ang LGU ng pansamantalang dike na gawa sa kawayan, lupa at tarpaulin. Nasa 60% na itong tapos at lalagyan pa ng solar-powered water pumps. Halos 6 na kilometro ang haba nito sa ilalim ng 26 million peso na proyekto ng LGU. Solar water Ayon pump. kay Masantol Mayor Danilo Ginto, sinimulan nila ang proyekto habang nakahinto ang ilang flood control projects ng national government. Mula po dito sa
pantalan dyan hanggang puto sa boundary namin ng Makatete sa Tamaril. Nilagyan po namin ng bako yan. Tapos yung bako namin, nagtrabaho dyan, nagtaas po ng pilapil. Ivan, patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon sa Masantol at dito nga sa Macabebe, Pampanga. Pinapayuhan din nila yung mga residente na manatiling alerto at sundin ang abiso ng kanilang lokal na pamahalaan. At yan ang latest narito sa Macabebe, Pampanga. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat. David Santos. Isang dekada na po ang arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas at nagpawalang visa sa 9-9 plane ng China sa South China Sea. Desisyong hindi man kinikilala ng China ay legal naman sa mata ng mga kaalyado ng Pilipinas. At para po ipagdiwang yan ngayong araw, sabay-sabay na nagpatunog ng sirena ang mga barko sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mamaya pa. Nakatutok si Bea Pinla. Nagmistulang oro sa karagatan ng Pilipinas ang daan-daang barkong sabay-sabay nagpatunog ng sirena. Pagbunitayan sa ika-10 anibersaryo ng makasaysayang 2016 Arbitral Award na nagpawalang visa sa 9-9 ng China sa South China Sea. 10 Longhorns, it symbolizes the 10th anniversary of the Arbitral Ruling Award. Pag commercial break na, babalik ka na po. Nakiisa riyan ang Philippine Navy. Sa Subic, kasama ng Philippine Navy ang National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA, mga cargo vessel, pati ang US Navy. May 6 na tugboats din na gumawa ng water salute, isang gesture ng malalim na respeto at selebrasyon, maging ang ilang barko sa Cebu at Davao City. Sa Palawan, nagkaroon ng parada kung saan tampok sa mga float ang samot-saring yamang dagat ng Pilipinas. Sa Quezon City, bida ang mangingisdang Pilipino sa kauna-unahang West Philippine Sea Fisher Folk Monument. Hindi naman nagpatinag sa malakas na ulan ang mga nakiisa sa National Peace Walk na taas na upang binagayway ang watawat ng Pilipinas. We walk together, but sometimes the simplest acts carry the strongest messages. Thousands of footsteps, one direction, one purpose. Sa Parañaque, nagdaos ng misa sa puntod ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sa ilalim ng Aquino administration, ihain ng gobyerno sa Permanent Court of Arbitration ang kaso laban sa China. We need to be firm about yung position natin. Pero hindi yan mangyayari kung paiba-iba yung nagiging polisiya ng gobyerno. So, hindi tayo dapat bumalik sa panahon na pinagdududahan natin yung sarili nating karapatan. I would say, from where we started sa 10 years ago, na talagang puro accommodation na lang at iniisahan tayo palagi, ngayon, tinatatag na natin ang ating kakayahan, pangalagaan ang ating karagatan. Ngayon, tinatatag na natin ang ating kakayahan, pangalagaan ang ating karagatan. At habang tumatatag tayo, bumibilis naman ang paglakas ng ibang ng mga gustong lumapastangan sa karapatan natin. So ito ay everyday effort. Hindi tayo pwede magpabaya kahit isang segundo. Nag-ugat ang kasong isinampa ng Pilipinas laban sa China sa standoff ng mga barko ng dalawang bansa sa Panatag o Scarborough Shoal noong 2012. Nang mag-inspeksyon kasi ang Philippine Navy sa Chinese fishing vessel noong April 10, 2012, natagpuan ang mga koral, ating at taklobo na iligal na hinangon ng mga mangingisdang Chino. Pero bago pa maaresto, nang himasok ang mga barko ng Chinese Maritime Surveillance at kalaunan ay nagkaroon ng 2 buwang standoff. Mula noon, tinanatili na ng China ang presensya nila sa pinag-aagawang teritoryo. Base sa 501-page ruling ng Permanent Court of Arbitration, invalid ang historical rights ng China sa kanilang 9-dash line. Idineklara rin ang Panatag o Scarborough Shoal bilang common fishing ground. Ibig sabihin, pwedeng mangisda ang Pilipinas, China at iba pang bansa na may traditional fishing rights sa lugar. Sinita rin ng korte ang China sa pagharang nito sa mga Pilipino na mangisda sa Bahuras. Ang desisyong yan, suportado ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. Binigyang diin din ng mga bansa ang pagtaguyod sa freedom of navigation and overflight at iba pang nakasaad sa UNCLOS.
Ang Chinese Embassy, naninindigan kung valid ang arbitral ruling at dapat idaan sa bilateral negotiation ang pag-ayos sa mga gusot ng dalawang bansa. Bea Pinla, nakatutok, 24 oras. Susunod, American citizen sa Rizal ninakawan na, binaril pa. Magkakapatid, namatay sa kuryente. Anak kanina sa TV pa siya weekend. At ang home running ni Alex Viala matapos bukit ng kasaysayan sa Wimbledon. Paano nga ba tutulong kapag Tutok lang. papatayin mo yung kuryente? Sa 24 oras weekend. Malapit ang binaril ang American national na yan na Madali lang. sa Teresa Rizal. Bago nito, sinubukang hablutin ng mga suspect na riding in tandem. Suspect. Ang Alangan sa Banyaga. Nakatakbo pa ang biktima pero nakita siya muli ng mga salarin. Agad na hinubad at itinabi ng biktima ang alahas at doon na siya binaril. Matapos po niyan, hinanap at kinuha na nila ang gamit ng banyaga. Inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Ang pag-aayos ng sinampay na uwi sa pagkamatay ng tatlong magkakapatid sa Quezon City. Nakuryente pong isa sa kanila habang nadamay ang dalawa ng subukang sumaklolo. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Trahedya ang sinabi Mamaya bed ka muna pagka bago magtulog. matapos makuryente sa kanilang apartment sa Barangay Pinyahan pasado alas 6 ng gabi nitong Biyernes. Ang mga biktima, edad 19, 15 at 12. Ayon sa pulisya, inaayos ng biktimang 15 anyos ang sinampay sa labas nang marinig siyang nasasaktan. Nadikit pala ito sa bakal na sampayan na posibleng grounded. Sinaklolohan siya ng kanyang kuya at nakababatang kapatid pero nadamay sila. Sumunod din yung pang-apat, kaso nung paghawak niya pa lang dun sa may bintana, nag-ground na siya. So ang ginawa niya, bumaba siya dun sa and nangingi siya ng tulong. Isinugod pa sa ospital ang mga biktima pero binawian din ng buhay. Nasa trabaho Dead- ang ama ng mga Dead biktima arrival. at tawag ang insidente. Sa paunang inspeksyon ng Meralco, natuklas ang grounded ang circuit breaker na konektado sa aircon sa apartment, kaya maaaring may electrical fault sa gusali. Iimbestigahan na rin nila ang may-ari nito kung may naging kapabayaan. Sa ngayon, kinurdonan na ng pulisya ang apartment room ng magkakapatid habang nagpapatuloy ang investigasyon. Gabriel Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Iniimbestigahan na ng Quezon City Department of Building Official, Quezon City Police District at Quezon City LGU ang insidente. Ayon sa Local Building Code of Quezon City, responsibilidad ng mga building owner na tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-ookupa sa apartment. Sasagutin din nila ang gastos sa magpapalibing sa mga biktima. Mismo ang mga taga-Batanes pumalag sa pahayag ng Chinese scholars na sa tingin nila, karugtong o extension ng Taiwan ang Batanes. Gate po ng Batanes LGU, kailangang linawin ng gobyerno ng China ang issue at ang pananahimik ng Chinese Embassy kaganyan, pinababahala na isang maritime expert. Nakatutok si Bea Pinla. Sa batas ng Pilipinas at sa mata ng daigdig, Batanes ang pinakadurong probinsya sa hilaga ng Pilipinas Batanes. at hangganan ng ating teritoryo sa norte. Malapit din ito sa Taiwan na may mga tribong nakakawig ang kultura sa ating mga katutubong Ivatan. Pero kamakailan, lumabas ang ulat na may mga Chinese scholars na nagsabing natural geographical extension o karugtong ng Taiwan ang Batanes, kaya naman bahagi rin ito ng China. Hindi yan ipinagkibig-balikat ng mga taga-Batanes. At nababahala din ako sa ganitong maling narrative. Baka naman yun ay magiging basihan ng China na seryosukin na i-claim ang Batanes na parte ng China to Taiwan. Hindi titigil ang mga Ivatan na or hindi accept yung mga ganitong pronouncement ng basta-basta. Kailangan labanan yun. Nanindigan din si Batanes Governor June Aguto na hindi na dapat questionin na bahagi ng Pilipinas ang Batanes. It's an absurd thing to even think about Chinese
claiming Batanes is part of Taiwan or even part of China. This is well established by the Philippine archipelago, and by history that Batanes is always and will always be part of the Philippines. Pinuna rin ng Maritime Monitoring Group na SEALIGHT ang pananahimik ng Chinese Embassy sa issue. The silence coming from the Chinese embassy in Manila following this news has been remarkable. They are in a spot where if they affirm the finding, obviously, first of all, that obviously this is extremely unpopular in the Philippines. This puts them in a difficult position. Sabi ng National Historical Commission of the Philippines, patunay ang datos at kasaysayan na noon pa man, walang dudang ang Batanes ay bahagi ng Pilipinas. Para naman kay Defense Secretary Ivo Chodoro, hindi dapat baliwalain ang pahayag na ito ng mga Chinese scholar. In a closed society like China, na any Chinese subject, any academic who makes a statement in China, it becomes a quasi-state statement. So this is signaling on their part. No? It's good that it's ridiculous, but maybe to their citizens it might not be. We still have to take all these threats seriously. Noong Hunyo, bumisita sa Batanes ang ambassador ng China. Kabilang sa pinuntahan niya, ang farm na dinonate ng Chinese Embassy. Tanong tuloy ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela, mabuti nga ba ang pakay ng pagbisita sa probinsya ng ambassador o paraan ng pag-inspeksyon sa lugar na tingin niya ay balak ang pinin ng China? The reason why the Chinese government is upgrading yung information operation nila, yung team operation nila, it's because obviously they are losing the narrative. Ito ang dahilan kung ba't mas maingay sila ngayon. Wala pang pahayag ang embahada ng China hinggil sa issue. Bea Pinlac, nakatutok, 24 oras. Huwag palagpasi. Sanggol sa Cebu, nahiwa ang daliri sa gitna ng kanyang binyag. Senador Ping Lacson may mungkahi para bumilis ang pagsalam ng mga testigo sa impeachment trial. At ang gender reveal ng baby ni Rere Madrid at Kai Soto. Walang pati na pagtuto sa 24 oras weekend. Nagbabalik po sa Pilipinas si Alex Ayala matapos ng kanyang makasaysayang Wimbledon journey. Malapiesta ang pagsalubong kay Alex na dumating kanina pasado alas 11 ng umaga. Game na nakihalubilo si Alex sa kanyang fans, pati na sa mga batang atleta na matsyagaring nagtimpoy sa kanya. Kabilang sa mga sumulubong sa kanya ang mga opisyal ng Philippine Olympic Committee, Philippine Sports Commission at Philippine Tennis Association. At bukas, nakatakdang mag-courtesy call si Alex kay Pangulong Bongbong Marcos. Lamok. Nagtamo ng marahihiwa sa daliri ang isang sanggol ng mahawakan ng babasaging lalagyan ng kandila sa kanyang binyag. Ang candle holder ibinenta at ni-require umano ng parokya na gamitin. Nakatutok si Darlene Kai. Mami, lamok. Mami. Walang pigil ang iyak ng sanggol na yan sa gitna ng kanyang binyag sa isang simbahan sa Alegria, Cebu. Ang kanyang ina, balot naman ng dugo ang suot na damit. Mahigpit din ang hawak niya sa kanang kamay ng Bilis naman ubos pagkain. may hiwa na pala siya sa isang daliri. Sa Facebook post ng ina ng sanggol, sinabi niyang bago ang insidente, nahawakan ng sanggol ang bibig ng babasaging candle holder. Pero hindi nila namalayan na matalas pala ito. Anya, may nabili na silang mga personalized na kandila para sa binyag. Pero binentahan daw siya ng parish office ng kandilang nasa baso na pinagagamit ng pari sa binyag. Nasugatan din ang ama nito. Hinala ng nanay ng sanggol, posibleng mula raw ito sa binasag na bote na hindi na pinakinis bago ibenta. Kwento ng nanay, walang first aid sa simbahan kaya sila na lang ang naglinis at gumamot sa sugat ng anak. Tumulo yung sugat, tumulo yung dugo. Inireklamo ng mga kaanak ng sanggol sa pari ang nangyari pero wala raw itong naging tugon. Sinusubukan pang kunin ng GMA Regional TV ang pahayag ng simbahan pero wala pa silang tugon. Darlene Kai.
ay nakatutok 24 oras. May bagong low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli na mataan ng LPA 1,800 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa nito maging isang bagyo sa susunod na 24 oras. Patuloy namang umiiral ang hanging habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, may tsansa ng pagulan bukas ng hapon sa Ilocos Region, Cordillera at Oo na. Central Balaman bukas. Luzon at Mimaropa. Sa tanghali naman, may tsansa ng kalag-kalag na ulan sa Eastern at Western Visayas. Localized thunderstorm naman ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng Mindanao gaya po sa Davao, Cagayan de Oro at Agusan del Sur. May malalakas na ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide kaya maging alerto at mag-monitor ng mga advisory. Posible rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila bukas, lalo na bandang tanghali o hapon. Nasagip sa isang condo unit sa Parañaque, isang Chinese national na kinidnap umano ng mga kapwa Chinese. Ang biktima plano 37 ng minutes. empleyado sa pinaplanong small-scale na pogo. Nakatutok si John Consulta. Hindi na nakapalag ang 4 na Chinese nationals sa loob ng kanilang condo unit sa Parañaque nang arestoin ng National Bureau of Investigation Organized Transnational Crime Division. Suspect sila sa pambubugbog sa kapwa nila Chinese. Nasagip ng mga taga-NBI ang biktima sa banyo kung saan siya ikinulong. Kawawa naman to. Nakukulong sa banyo at nakatali. Kamay, tinignan mo, meron ng mga sintomas ng pananakit. Sabihin, sinakta na siya, may mga sugat, may mga pasa. At dito na natin siya kinuha at kumuha tayo ng mga impormasyon ukol sa pagkakadetini sa kanya. Ayon sa NBI OTCD, bago pa bugbugin at hinga ng pera ang biktima ng mga suspect, ay kukunin dapat siya bilang empleyado ng isang itatayong small-scale pogo hub. Pero nagulat ang mga investigador ng NBI nang kanilang matuklasan ang mga parusa na nag-aantay sa kanya bilang isang empleyado kung hindi niya makukuha ang kanilang kota. Pag hindi niya nagawa yun, ay ang parusa sa kanya, bukod sa paggugulpi, ay pakakainin siya ng dumi ng kanyang mga kasama. Kaya medyo hindi makatao ang gawain nito, kaya minabuti natin na hulihin talaga at tulungan itong biktima na ito. Nakaharap sa reklamong kidnapping at serious illegal detention with ransom ang 4 na dayuhan na nakakulong na sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. John Consulta, nakatutok 24 oras. Up next, Marian Rivera ready to smash ng muli sa tennis court. Last gap. At ang batang kita may future sa pagbabalita ng ulat panahon. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 oras weekend. Butanding sa Maynila, may natagpo ang ganyan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa may bayan ng Gita sa Tondo. Ayon sa mga tauhan ng BIFAR, nasa decomposition stage na ang female juvenile whale shark na nakita kanina madaling araw. Nakatakdang ilibing sa lugar ang batang butanding na hindi pa malinaw kung paano napadpad doon. Kaugnay pa rin po na ika-10 anibersaryo ng Arbitral Award, bumisita si Defense Secretary Gibot Teodoro. Mami, sa Pag-asa Island, check sa natin West paso Philippines, bukas. na patuloy pong inaangkin ng China. Meron daw. Si Rocky Tima. Meron na paso bukas. Pwede na yung paso bukas. Sa isla ng Pag-asa sa munisipalidad ng Kalayaan. Lalo na ang pag-awit ng lupang tirang kasama ang mga sibilang nakatira sa isla at mga tropa ng gobyerno na nagbabantay sa teritoryo nito ng bansa. Ayon sa kalihim, 10 taon matapos ilabas ng Arbitral Tribunal ang kanilang desisyon na nagpapawalang visa sa 9-9 ng China. Marami na anya nangyari, pero marami pa ang kailangan gawin. Na-isolate ang China dito sa buong mundo. Secondly, namulat ang ating mga kababayan sa importansya ng karagatan.
And yung importansya ng karagatan, hindi lang sa ngayon, lalo-lalo na sa mga future generations of Filipinos. However, for the next 10 years, we have to move double time. Kasi mas mabilis yung gustong manira. Buti na lang, wala nang puntahan. Sa ating teritoryo at sa sovereign rights na. Bukod sa simbolikong flag raising, binigay din ang kalihim ng food tax ng mga residente. Ipinagbutos na rin daw niya sa Western Command ng AFP na tumulong sa mobility ng mga tagapag-asa na isa sa pangunahing problema ay access sa isla, lalo sa pagmasamang panahon. Bago nga muling makalipad ng eroplanong sinakyan ng kalihim, tinayo ng matinding ulan at hangin ng isla. Ayon sa kalihim, dapat maging usaping politikal ang issue ng West Philippine Sea sa gitna ng patuloy na pagbabaliwala ng China sa visual ruling. Lahat naman ng issue na sa publiko ay political. Huwag lang gawing partisan political issue na nagsasalungatan ng view natin dito sa West Philippine Sea. Let there be no debate kung sino may-ari nito. Traffic team na nakatutok, 24 oras. Umaasa si Senador Chis Escudero na matatapos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago mag-Nobyembre o Disyembre. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa unang 3 araw ng impeachment trial, isang testigo pa lang ang sumalang, si NBI Senior Agent John Mark Canilong. Ngayong linggo naman, inaasahan sa salang sina NBI Regional Director Jeremy Lotto, Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez, at Belinda Bello ng Legislative Security Bureau ng House of Representatives. Ang suwestyon ni Senator Ping Lacson, ipag-standby na sa Senado ang mga nakalinyang testigo kada linggo para maisalang na kung maagang matapos ang Bagat isa. kasi. Hindi pa madalin na para makokompromise na yung pagpupresenta ng ebidensya, pero madali natin in such a way na huwag tayo mag-antay ng araw. Kapatas. Ako ng Pasko rito, pagka ganyan ang pace natin, na isang winter sa isang linggo. Sabi nila, bukas naman sa mungkahin ito si Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero. Stay safe po. Sa kanyang podcast, si Escudero na mismo nagsabi na bibilis na ng bahagya ang impeachment trial. Pinataya ko na sana matapos ito bago Nobyembre o Disyembre. Pero hindi ko kaya magsalita ng patapos. Depende yan sa ebidensya na isipresenta na magabi ng panig. Sa inaasahang pagharap ni Lopez sa impeachment court ng linggo, pupunta rin kaya si Duterte? Pinto. Idea kung pupunta siya. Ang balita lang namin ay nag-inquire sila Minutes of ng catering ref, coffee maker. Ayon sa punuhan. Ni Lopez para sa mga hiling nilang sariling catering, refrigerator at iba pa. Isa pang ipinatatawag ng Korte si NBI Director Melvin Matibag. Wala pang prensya kung kailan siya sasalang. Ngayon man, hinihiling ngayon ni Matibag sa kanyang sulat sa prosekusyon na isalang na siya ng maaga bago guys. sa July 20 News update. dahil may dadaluhan siyang 6 minutes na. Magtatapos na yung balita eh. Oh. Kinukunan pa namin ang reaksyon dito ang prosekusyon. Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Quick, sikaran tayo kung kapuso. Back in her tennis era, sa Kapuso Prime Time Queen Maria Rivera. Oh. Ibinahagi ni Maria ng ilang ganap sa kanyang tennis training set. Caption pa ni Yan, masaya raw siyang nakabalik sa court at muling nakasama ang kanyang coach. Blooming in her third trimester si Gina Hadid. Oh. Next to Gina ang kanyang pregnancy glow. Looking forward na raw si Gina na makilala ang kanilang baby boy ni Javi Jeron Manzanero. It's also a baby boy para sa newlyweds na sina Rere Madrid at Kai Soto. May paandar pang basketball sina Rere at Kai sa kanilang Malaman natin bukas may pasok, mami. And that my chika this weekend, ako po si Nelson Carlas. Yeah, diba? Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. Aga-ihan kapag may sunog. Ang unang tatakbo, syempre, yung mga bombero. Pero sa Iba. nila, may per volunteer na nakikisabay pa sa pag-respond sa sunog. Aba, ang bilis ng takbo naman ang taga-responde. Sinasabayan niyo yung fire truck. Oo nga.
talagang parang alam niya kung saan siya Pag pupunta. no? nag-incarnate siya, alam mo na susunod yung magiging Oo nga. buhay. Oo, handa siyang maging isang fur volunteer. Diba? Napakabilis ng kanyang takbo at alam niya na ang kulang lang sa kanya yung bit-bit na niyang tubig, no? Dito muna tayo sa... Ayan, si Pablo pala yan. Okay. Kaya pala ito cover siya sa fire truck. So pala yan sa North Sampaloc Yes. Fire and Rescue. At nagulat nga lang ang mga bombero na nakasunod pa si Pablo sa kanila, ha? Pero hindi naman pala stranger si Pablo dahil alaga siya ng fire volunteer na si Lawrence. Ayun pala, sinusundan pala niya ang kanyang master na si Lawrence. Ayaw raw niya iwan si Lawrence. Ayaw iwan ni Lawrence si Pablo sa bahay, pero makulit talaga at sumusunod pa rin daw ito. May loyal eh. Kaya sinasama na lang niya sa tawag ng pagkulit. Yun nga lang, kahit isinasakay na sa fire truck si Pablo, mas gusto pa rin daw nito na tumakbo. Gusto niya mahirapan. Oo nga. Ito naman din nakilala ko yung bata na ang interes, nagpapanahon. Nagmo-monitor po kasi siya ng mga ulat panahon. Kilalanin natin ang batang weather watcher sa Pampanga Vibes ni Katrina So. And look at this. This one is a super typhoon and then it will go around in there. At 6 years old, interesado si Prince Paul Leonard Guevara sa ulat panahon, gaya ng pag-track ng bagyo. This one it will go around. Pwede dadaan. Weather boy. Kwento ng mga magulang ni Prince. 3 years old pa lang ang anak nang magsimula ang hilig sa panahon. Siya pa nga ang nagbabalita sa mga magulang kung saan posibleng tumungo ang bagyo na kanyang nakikita sa pagmumonitor ng mga weather forecast visualization tool. I need to show everyone the super typhoon because I'm gonna warn them. Actually, pag nag-work ako and then rainy season na, kukulitin niya lang ako, Mami, there's a typhoon coming. Ngayon, every time na may typhoon or tropical depression lang, kaabang yan sa akin. Saan papunta yung typhoon. Kasi nga, alam niya, babahain kami. Ha? Pag-asa, natutuwa sa pagkahilig ni Prince sa pag-aaral ng panahon. Dami ha? Natuwa po yung ganun. Saka napapanahon po kasi lalo na ngayon nakakaranas tayo ng climate change. Mas kailangan natin ang mga kabataan na maging involved pa dito sa... Lulubog sa baho. Paano bukas pa papasok? Baka mamaya. Mahinto na ulan sila. Pa lang is, ganun na po yung kanyang Pag motivation. Ang dream job ni Prince, Pwede weather, at reporter. sports, business, pwede showbiz, weekdays, GMA News. suspect crime, robbery, explode, Taiwan. Prince Paul Guevara, GMA News. robbery. Katrina Son, nakatutok 24 oras. Mula sa GMA Weather Center. Makakatrabaho natin siya in the future. Bagong show. Hintay ka namin, ha? At yan po ang mga balita natin ngayong weekend. Ako po si PR Kanghel. Ako po si Ivan Mayrina, ito ang GMA News. Walang pinipilit. Walang Yes. pinoprotektahan. Noon at ngayon, President, servisyo totoo. senators, At dahil hindi natutulong ang balita. Nakatutok kami Bokal. 24 oras. Bye.